Excellent! Sa naman anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello mga kaderek, magandang hapon sa Pinas at magandang gabi sa aming sulok ng mundo. Claudius TV, aka Derek Ramsey. Ayan, mga kaderek, ito po yung kwarto ni Claudius TV. Ayan, mga kaderek, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay patungo sa Clark, Pampanga sa Royce Hotel. Tara, samahan niyo po. Bye-bye! Mga kaderek, patuloy po tayo sa ika-58 kabanata ng No Limitang Here habang binabagtas po natin ang patungong Clark, Pampanga. Kilala mo ba ang taong ito? Tanong ni Padre Salvi. Ngayon ko lang siya nakita, sagot ni Tarsilo. Sinuntok ng alperes si Tarsilo at pagkatapos ay sinipa. Igapos siya sa bangko, utos muli ng alperes. Duguan na si Tarsilo, nakaposas pa rin. Habang itinatali sa bangko, habang siya ay tinatali, ay napuna niya si Doña Consolacion at pagkatapos ay bigla na lamang siyang malakhak na animoy nangungutya. Nagulat ang lahat ng marinig ang pagtawa niyang iyon. Nang sundan nila ang kanyang tinitingnan ay nakita nila ang Doña na napakagatlabi lamang. Wala pa akong nakikitang babaeng kasing pangit mo, wika ni Tarsilo. Sa gitna ng katahimikan, mas nanaisin ko pang nakagapos dito kaysa ikaw ang aking katabi, di tulad ng alperes. Hahagupitin siya hanggang sa mamatay. Isang maduming basahan. Ang pinantakip sa bibig ng bilanggo. Sa hudyat ng alperes ay sinimula ng sundalo ang paggugupit ng latigo sa buong katawan ni Tarsilo na ikinayanig nito. Tanging impit na sigaw ang maririnig mula sa kanyang binusalang bibig. Kumalat ang dugo sa kanyang damit nang itungo niya ang kanyang ulo. Nahihirapan sa pagtayo si Padre Salvi, namumutla siya at umiikot ang kanyang paningin. Lumabas siya ng bulwagan ng pasuray-suray. Habang naglalakad si Padre Salvi sa labas ng bulwagan, ay may napuna siyang isang dalaga na nakasandal sa pader. Nakatitig ito sa kawalan at nanginig na nakadipa sa lumang pader. Hindi nito alintana ang init ng araw at halos pigil ang hininga. Sa pagbibilang na malalakas na hagupit ng latigo, ang kaanyuan nito na tumatangis ay makakabagabag damdamin. Siya ang nakababatang kapatid na babae ni Tarsilo. Sa bulwagan naman ng munisipyo ay patuloy ang walang habas na paghagupit kay Tarsilo. Labis ang hirap na kanyang dinaranas at hinihintay na lamang niya ng pagod ng sundalo sa paghugupit sa kanya. Sa wakas ay napagod ang mihinga ng sundalo at inihinto ang pagpalo. Ang alperes na matindi pa rin ang puot ay inutusan ng sundalo na kasalagan sa pagkakagapos ang bilanggo. Tumayo si Doña Consolacion at binulungan ang asawa. Timbain siya, utos ng alperes. Batid ng kahit sinong Pilipino ang ibig tukuyin ng alperes. Ito ay isang matandang ng paraan ng paghihipahirap, ngunit hindi pa rin ito batid kung sino ang inventor nito. Sa gitna ng patio ng munisipyo ay may nakatayo na isang balon na yari sa mga batong buhay.
Madulas, marumi at nangangamoy na ang balong ito sapagkat mga basag na palayok, basura at iba pang likido ang tinatapon dito. Mistula rin itong bilanggo. Dahil dito, inilalagak ang mga walang halaga sa lipunan. Anumang ihulog dito ay tiyak na ang pagkawala. Kaya't sa halip na patayin, ang balon ay lalo pa itong pinalalalim sa mga bilanggo. Ang mga kaawa-awang bilanggo na kapag gumawa na sa balon ay nilalagnat at di na lumalaon ay namamatay. Namumutla si Tarsilo habang pinagmamasdan ng mga gwardiya sibil sa ginagawan lang paghanda. Ang matinding damdamin na nag-udyok sa kanyang maghimagsik ay unti-unti nang naglalaho. Hindi na rin mabilang ang kanyang pagyako at pagbaba ng tingin. Natanda ng pagsuko. Dinala siya sa labi ng balon na kasunod ang ngumingising si Doña Consolacion. Magsalita ka na ngayon, sumbat ng kalihim munisipal. Pahihirapan ka na nila ng pahihirapan. Ngunit kung magsasalita ka ay dali-dali ang iyong kamatayan. Mamamatay ka rito, sabi ng isang pulis munisipyo. Tinanggal ang busal sa kanyang bibig at ibinitin siya ng patiwarik. Ihuhulog siya sa balon ng una ang ulo at patatagalin sa ilalim ng tubig na parang timba. Ipinikit ni Tarsilo ang kanyang mga mata ng bahagya. Kung kayo, mabuting Kristiyano at kung kayo'y may mga puso, kanyang pakiusapan ng pabulong. Tuluyan ninyo na lang akong ihulog at iumpog ang aking ulo sa bato. Pagpapalain kayo ng Diyos kung papatayin ninyo na ako kaagad. Isipin ninyo na maaaring mangyari ang ganito sa inyo pagdating ng panahon. Bumalik ang alferez na may tangan na relo. At siya'y namuno sa pagtitimba. Ingat, dahan-dahanin ninyo lamang, sigaw ni Doña Consolacion habang nanonood sa pagpaparusa sa lalaki. Dahan-dahang ibinaba ni Tarsilo ng pingga. Ang kanyang ulo ay nakikiskis sa mga nakausling bato at mga tumubong layak. Inihinto ang pingga at sinimulan ng alferez ang pagbilang ng mga segundo. Natauhang muli si Tarsilo batay sa pantay na bulubok ng tubig. Dahil sa mabigat na tinimbang ay madaling pumaitaas ang lalaki. Sa kanyang pagtaas ay nakasama ang mga bato at tisa na naglalaglagan sa lupa. Ang kanyang buhok at noo ay puno ng putik habang ang kanyang mukha ay sugatan. Ang kanyang katawan naman ay basang-basa at tumutulo ang tubig mula rito. Nang biglang pumagaspangas ang hangin ay nakaramdam siya ng matinding lamig. Magsasabi ka na ba ng katotohanan? Tanong ng alferez. Tanong ng alferez. Inihinto ang pingga at sinimulan na ng alferez ang pagbilang ng mga segundo. Natauhang muli si Tarsilo batay sa pabulubok ng tubig. Tanong ng alferez sa paos na tinig. Ikaw na ang bahala sa kapatid kong babae, bulong na pakiusap ni Tarsilo sa isang pulis munisipyo. Muling ibinalik ang lalaki sa loob ng balon at sinilip ni Doña Consolacion ang balon upang alamin kung hindi gumalaw ang tubig sa ilalim nito. Bumilang ng buong minuto ang alferez. Nag-i-edit lang ako. Nang itinaas na muli ang lalaki ay nangungulubot at nangitim na ang kanyang mukha habang ang kanyang mga mata ay pulang-pula na. Marahil ay magsasalita ka na ngayon, sambit ng alferez. Ngunit umiling si Tarsilo kaya't inihugos siyang muli. Ang kanyang mga mata ay tila pipikit na. Iniangat niya ang kanyang leeg upang masilayan ang liwanag ng kalangitan, ngunit ng sandaling iyon ay inilublob din siya. Muli ay iniladlad sa kanyang harapan ang kasumpang-sumpang pilon
at pininig sa kanya ang mga kaganapan sa mundo. Makalipas ang ilang minuto ay nakita ni Don Consolacion ang malalaking bulubok ng tubig. Nauuhaw siya, sigaw ng Donya na humahalakhak. Hinila muli ang tali upang itaas si Tarsilyo. Siya'y kaawa-awa at ang kanyang mga mata ay puti na nang nakikita. Ang lumalabas sa kanyang bibig ay pinaghalong dugo at putik. Hindi man lang sila kumislot ang kanyang katawan sa paghampas ng hangin. Lahat ng taong naroon sa mga sandaling iyon ay nagkatinginan. Pawang mga namumutla at nangingilakbot na nagutos ang alperes na tanggalin ang lalaki sa pagkakatali upang mailipat sa malayo, at pagkatapos ay lumisan siya na malalim ang iniisip. Nagsindi ng sigarilyo si Doña Consolacion at ilang ulit itong idiit sa binti ng lalaki, ngunit ito ay gumalaw hanggang sa tuluyang mamatay ang sindi ng sigarilyo. Bulong ng isang pulis, tingnan ninyo kung nagsalita lang sana siya, marahil ay nasa tamang pwesto pa rin ang kanyang dila. Parang pinilit niyang lunukin ito kaya't nabaliktad ng ganyan. Isa pang bilanggo ang nakasaksi sa kalunos-lunos na pangyayaring iyon, nanginig at pinagpawisan ang buo niyang katawan at hindi mawari kung saan itutuon na paningin silang ng isang baliw. Ayan mga kaderek, dito po nagtatapos ang ika-58 kabanata ng No Limitang Here, at maraming salamat pong muli sa pagsama niyo po sa akin sa pagbibigay sa inyo ng aliw sa aking pagro-road trip patungo sa Clark, Pampanga, Royce Hotel. I love you, Mwah, Chup Chup. Oh my God!